Sa ngayon, turismo na ang pangunahing hanap buhay ng mga taga-Buskalan dahil sa isa nilang sikat na katribo. Before, the body art of tattooing was dead already. So that it was when National Geographic came, and then the National Commission on Indigenous Peoples made this project of reviving a dead body art, and then we had the tattoo festival, 2 tattoo festivals of which Wangod was one of them who participated. Sinasabing 100 years old na si Wangod, kaya siya ang tinaguriang pinakamatandang mambabatok o traditional Kalinga tattoo artist sa Pilipinas. Dahil sa traditional na paraan niyan ng pagtatattoo, marami nang dumayo sa Buskalan mula pa sa malayong lugar para lang magpatattoo sa kanya. If you were tattooed as a woman, ikaw ay isang simbolo ng malakas ka, maganda at saka may kaya ka sa buhay. Sa Kalinga women before, if you were not tattooed before, you were despised. Sa lalaki naman, you have to be a hero, you have to kill for honor. Karamihan sa mga last tattooed men of Kalinga were from World War II. May kun sa duwe dan hato, iya mantahas. Iba anak yukoy jurista malabhua ah. Haywon jamitan ilan cita ukay Kalinga. Haywon saja. Kung maalala nyo, una namin binisita si Wangod noong 2014 at syempre, nagpatattoo rin ako sa kanya. Matapos ang halos 14 na taon mula nang unang mapanood sa telebisyon si Wangod, aba, lalo pa siyang sumikat. Katunayan, mas dumami pa ang bumibisita sa kanya para lang magpatattoo. Hayuja, hayuran na sana na ayo, may ugali-ali. Sa dugay, iya kayo. Sige, mahahagi sisi. Dumami kasi no hindi pa yung panahon ni Apo, yung siyang nagtattoo sa mga batch niya. Dumadaan lang yung turista, hindi sila nagpapatattoo. Noong na-discovered, yun, dumami yung turista dahil sa kanya. Ngayon, medyo gumanda kasi may lahat ng mga apo ni Wangod nagtatato panghanap buhay. As you can see, I love tattoos, and a friend of mine told me about one in the Philippines, and I was coming here to visit my mother anyways. So as soon as I made the trip, I made a point to come here and get a tattoo by him. It hurts probably 4 times less than a regular tattoo. It's not that bad. It was awesome. Check it off the bucket list. Ako po, galing pa po akong Quezon City. Dumayo pa ako dito para lang magpa-first tattoo kay Apo Wangod. Kumbaga si Apo, kilala siya ng maraming Pilipino. Kumbaga pag natatuan ka niya, parang history yun, para history siya sa Pilipinas. And ayun, best experience yun once na matatuan ka ni Apo. Isa sa bucket list ka talaga magpatat si Apo Wangod, tsaka bago man umalis ng bansa. Kasi siya yung legendary, kumbaga isa siya sa mga pride ng Philippines. If ever madayo man ako sa ibang lugar, at least meron akong dala-dala na signature ng Pilipinas. If ever man tanongin nila ako or tanongin nila kung ano yung meron kay Philippines. Parang nasa top list ng bucket list ko yun. Kaya worth it talaga punta dito. Sa pagbisita kay Wangod, makikilala nyo rin ang kanyang mga katribo. Ako, syempre, nung pumunta ako dito, syempre, ang ina-expect ko talaga is normal, typical na buhay probinsya, pero hindi ko ina-expect na parang sibilisado na siya. Like, may kuryente na, meron ng bahay na matutuluyan na maayos, tapos may parang mga, hindi siya, unlike parang pag sabing kasi Buskalan, sobrang layo. So, parang ina-expect mo, parang tribo-tribo or parang mga hindi ganito sementado. Pero, syempre hindi mawawala sa Pilipino yung community na parang normal na nandyan sila,
magkasama-sama. Pag akyat namin ng bundok, yung mga nag-aabang ng mga guys sa baba, sobrang approachable nila, sobrang bait nila sa mga tourist na umaakyat dito. Yun, napakabait ng mga tao dito. Wala kang masasabi, parang ang safe lumakad. Dito walang signal, walang ano, kaya more on interactive tayo. Sobrang different talaga. Kaya nakakapanibago pag andito ka. Malaki yung naitulong ng mga turista dito. Madaming din nakapag-aral. Maraming natulungan yung mga turista. Dahil sa kakaibang adventure na mararanasan sa Buskalan, sikat na sikat ito sa mga turista. At ngayon, mas affordable na pumunta sa mga lugar tulad ng Buskalan kung sasama kayo sa isang grupo. Sa joiner trip naman kasi nasa TA kami o travel agency, ang ginagawa namin, naghahanap kami ng mga joiner through Facebook or another social media na. At the same time, naghahanap din sila ng mga tour o di kaya tulad dito ng Buskalan ko. And then mag-i-inquire sila, magtatanong ng details. Tapos pag nagkatugma, sakto sa leave nila, doon sila mag-join in a mode of payment kagad na for deposit para ma-reserve yung slot. Usually po yung mga nagjo-join is mga backpackers saka mga solo, group or group 3 ng mga backpackers. Katunayan, halos lahat ng mga bahay sa Buskalan ay nag-aalok ng homestay mula 300 to 350 pesos per biyahero per night. Siguradong hindi sasakit ang wallet nyo. Pero dahil dumarami ang mga dayo, hindi maiwasan na naguguluhan ang mga lokal. Kayong mga hindi pa nakapunta kaya po, kung madaming tao, huwag niyong ipilit na mag-design siya. Kasi mapapagod din araw-araw. Signature lang. Para at saka yung pag nasa homestay kayo, huwag kayong maingay. Curfew 10 p.m. Paalala lang mga biyahero, hindi porket maluwag tayong tinanggap ng mga tao sa lugar nila, ay pwede na natin itong abusuhin. Kailangan pa rin irespeto ang kanilang lugar. Ano, nabiting ka sa biyahe? Cool! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!